Isipin mo ang huling pagkakataon na may pinagsisihan ka. Yung mabilis na sagot sa chat, yung matalim na salita na nasabi mo sa isang pagtatalo, o yung padalos-dalos na paghusga mo sa isang bagong kakilala. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang utak natin ay may default setting na patuloy tayong tinutulak sa mga ganitong pagkakamali? Ang video na ito ay tungkol sa isang teknik para suriin ang mga reaksyon natin. Sa madaling salita, paano natin mahahak ang setting na ito at tigilan na ang pagkilos ng naka-autopilot. Manatili ka lang at malalaman mo kung paano ang isang simpleng pagtigil ay makakapagpabago ng malaki sa iyong mga desisyon, relasyon, at maging sa iyong karera. Para maintindihan kung bakit tayo masyadong padalos-dalos, kailangan nating silipin ang loob ng ating utak. Doon, sa pinakaloob, ay may sinaunang sistema na responsable sa ating kaligtasan. Ito ay gumagana sa prinsipyong kumilos muna bago mag-isip. Libu-libong taon na ang nakalipas, ito ang nagligtas sa atin mula sa mga saber-toothed tiger. Ngayon, ang parehong sistema na ito ang nagtutulak sa ating mag-react ng masama sa isang critical na email mula sa ating boss. Ang problema, ang modernong mundo ay hindi nangangailangan ng mabilis na reaksyon, kundi ng mga desisyong pinag-isipan. At ang ating tungkulin ay turuan ang ating sinaunang utak ng mga bagong patakaran ng laro. Kaya, kilalanin muna natin ang itinuturing nating pangunahing kalaban. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya kalaban. Siya, sa halip, ang ating napakasipag at napakatandang katulong. Isipin mo na parang may napakalakas na computer na nakakabit sa utak mo na halos palaging umaandar sa autopilot mode. Ang autopilot na ito ay parang kampyon sa bilis. Pinoproseso nito ang impormasyon sa loob lang ng millisecond. Nakakakita ito ng bagong tao at agad nitong sinusuri ang kanyang damit, hairstyle, at paraan ng pagsasalita. At kaagad, nang hindi mo sinasadya, nagbibigay ito ng mabilis na hatol. Kilala, iba, delikado, ligtas. Ginagawa nito ito batay sa lahat ng iyong nakaraang karanasan, sa mga pelikulang napanood mo, at sa mga stereotype na nakuha mo mula sa lipunan. Bakit nga ba ito kailangan? Ito ay para sa purong kaligtasan, isang pamana mula sa ating mga ninuno. Noong may kumakaluskos sa mga damuhan, wala silang oras para sa malalim na pagsusuri. Ang sino mang agad na nag-iisip ng tigre at tumakbo ay nakaligtas. Ngunit ang nag-iisip ng, baka hangin lang yan, ay nanganganib maging hapunan. Ang ating utak ay natutong magtipid ng mahalagang enerhiya sa pamamagitan ng paggawa ng mga mental na padron na ito. Ang problema ay, nagbago na ang mundo ngayon. Wala nang saber-toothed tiger sa mga damuhan. Ngunit ang ating autopilot ay gumagana pa rin ayon sa lumang programa. At ngayon, nakikita nito ang tigre sa isang maikling mensahe mula sa boss na walang smiley, o sa masamang tingin ng isang estranghero sa tren. Patuloy pa rin itong sumisigaw. Delikado, kumilos, at kumikilos tayo. Nasasaktan, nagagalit, at gumagawa ng padalos-dalos na konklusyon. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang panloob na autopilot na ito ay ang unang hakbang para matuto tayong kunin ang manibela mula sa kanya sa tamang panahon. At heto na ang pinakakilalang bunga ng ating autopilot, ang tinatawag nating unang impresyon. Siguradong narinig nyo na ang kasabihang wala ka ng pangalawang pagkakataong magbigay ng unang impresyon. At totoo yan, talagang napakalakas ng epekto nito. Parang pandikit ito, kumakapit sa pagkatao ng isang tao at napakahirap ng tanggalin. Pero dito nagtatago ang pangunahing maling paniniwala na ating wawasakin ngayon.
Tinuruan tayong magtiwala sa unang bugso na ito, sa ating intuition. Pero maging tapat tayo. Ang unang impresyon ay ang pinakatamad na instrumento ng ating utak. Hindi nito sinusuri ang tao. Ikinihambing lang nito ang tao sa mga larawan mula sa sarili nitong database. Taong nakasuot ng formal na suit. Aha, sa folder na seryoso, mapagkakatiwalaan. Lalaking naka-hoodie at may tattoo. Sa folder na hindi mapagkakatiwalaan, pabago-bago. Wala tayong kaalam-alam sa mga taong ito, pero ang ating utak ay nakapagbigay na ng hatol. Bukod pa rito, ang impresyong ito ay 50% nakadepende hindi sa tao kundi sa inyong sarili. Gutom ka ba? Lahat ng nasa paligid ay tila nakakainis. Maganda ba ang iyong pakiramdam? Kahit ang nakasimangot na kahera ay magmumukhang kaibig-ibig. Ang unang impresyon ay hindi isang objektibong pagtatasa. Ito, sa esensya, ay ang inyong salamin sa partikular na sandaling iyon. Kaya naman, hindi ito dapat ituring na katotohanan na hindi na mababago, kundi bilang pinakaunang hilaw na hinuha. Isang hinuha na kailangan pang patunayan. Sige, paano nga ba natin makokontrol ang autopilot na ito? Saan tayo magsisimula? Ang sagot ay nakakatuwang simple, ngunit doon din matatagpuan ang tunay nitong galing. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang sinasadyang paghinto. Ito ay isa, dalawa, o 3 segundo lang. Isang napakaliit na agwat sa pagitan ng nangyari, ang stimulus, at ng iyong reaksyon, ang iyong tugon. Isipin mo na mayroon kang isang imahinasyong stop button sa isip mo. May sumingit sa iyo sa daan. Ang iyong autopilot ay nagsisigaw na, "Businahan mo! Mura ka!" At sa mismong sandaling iyon, kailangan mong maipindot ang button na yan. Ano ang silbi nito? Ang micropause na ito ay isang life preserver para sa iyong isip. Pinutol nito ang automatikong kadena ng pangyayari emosyon-aksyon. Nakalilikha ito ng isang buffer zone kung saan ang iyong mabagal, ngunit mapanuring utak ay nakahabol sa mabilis at padalos-dalos na utak. Ang pinakamadaling paraan para makalikha ng paghinto na ito ay ang huminga lang ng malalim. Isang malalim na paglanghap at pagbuga. Habang humihinga ka, ang unang bugso ng galit o inis ay bumababa ng bahagya. Sapat na ang maikling sandaling ito para sa halip na automatikong reaksyon, magkaroon ka ng pagpipilian. At ang kalayaan sa pagpili, iyon ang ating pangunahing layunin. Kaya naman, itinigil muna natin ang lahat at huminga ng malalim. Ano na ang susunod? Ngayon naman, lilipat tayo ng mode mula sa pagiging piskal tungo sa pagiging detektive. Ang tungkulin ng piskal ay mabilis na hanapin ang may sala at maghahain ng akusasyon. Samantala, ang tungkulin ng detektive ay objektibong magtipon ng ebidensya at katotohanan. Sa puntong ito, dapat tayong maging lubos na objektibo, gaya ng isang video camera. Ang ating layunin ay paghiwalayin ang butil sa ipa. Ibig sabihin, paghiwalayin ang talagang nangyari sa ating mga iniisip o pakahulugan tungkol dito. Tanungin ang sarili ng simpleng tanong. Anong eksaktong nangyari? Hindi, bakit niya ginawa iyon sa akin? Kundi, ano? Mismo. Halimbawa, sinabi ng iyong kasamahan sa trabaho sa isang pulong, ang proposal na ito ay mukhang hilaw pa. Ito ay isang katotohanan. Ito ang iko-record ng isang kamera. Ngunit ang mga kaisipang tulad ng pinahiya niya ako, tingin niya hindi ako kompetente, or sadyang ginawa niya ito para bumango sa mata ng boss. Hindi na ito mga katotohanan. Ito ay iyong mga interpretasyon, iyong mga kwento. Subukang ilarawan ng sitwasyon na para kang gumagawa ng police report. Tuyong-tuyo at walang emosyon. Halimbawa, 3:05 ng hapon, 3:05 p.m. Sinabi ni Juan de la Cruz ang mga salitang o ang mensaheng natanggap ng 10:20 ng umaga, 10:20 a.m.
ay binubuo ng tatlong salita. Ang simpleng pamamaraang ito ay nakakatulong upang tanggalin ang unang bugso ng emosyon at tingnan ang sitwasyon ng may malamig na ulo. Hindi pa tayo gumagawa ng konklusyon, nangangalap lang tayo ng ebidensya. Narito na tayo sa isa sa pinakamapandayang gawin ng ating isip. Madalas nating ipagkamali ang mga katotohanan sa ating mga interpretasyon. Ginagawa natin ito ng napakabilis at napakahusay, kaya hindi na natin napapansin ang pagpapalit. Ayaw ng utak sa kawalan ng katiyakan, kaya agad nitong pinupunan ng anumang butas sa impormasyon ng sarili nitong mga hula. Ginagawa itong tila totoo. Tingnan natin ang isang konkretong halimbawa. Katotohanan, hindi nag-reply ang kaibigan mo sa mensahe mo sa loob ng 3 oras. Ito ay isang objetibong realidad na pwedeng sukatin. Ngayon, tingnan mo kung paano ito kayang baluktutin ng utak. Interpretasyon bilang isa. Hindi ako mahalaga sa kanya. Sinasadya niya akong hindi pansinin. Interpretasyon bilang dalawa. Baka may nasabi akong mali at nasaktan ko siya. Interpretasyon bilang tatlo. Nakahanap na siya ng mas interesanting mga kaibigan. Ramdam mo ba ang pagkakaiba? Iisa lang ang katotohanan. Pero ang dami nating pwedeng imbento na kwento sa isip natin. At bawat isa sa mga kwentong ito ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon, sama ng loob, pag-aalala at selos. Pero wala ni isa man sa mga ito ang napatunayang katotohanan. Ito ay mga hula lang natin na nakabatay sa ating mga takot at nakaraang karanasan. Ang matutong makita ang hangganan sa pagitan ng ano ang nangyari at ano ang iniisip ko tungkol dito ay isang mahalagang kasanayan para itong pagbukas ng ilaw sa isang madilim na silid at makita na ang nakakatakot na halimaw sa sulok ay isa lang lumang kapote sa sabitan. Magaling! Marunong na tayong maghiwalay ng katotohanan sa haka-haka. Ang susunod na hakbang, ikaw naman ang maging scriptwriter. Ang utak mo kasi, sa simula, ang pinakamadali, pinakahalata, o kadalasan, ang pinakanegatibong senaryo ang automatikong inaalok sa'yo. Para itong isang tamad na manunulat na kung ano lang ang unang pumasok sa isip, yun na ang isinusulat at iniisip niyang henyo na. Ang trabaho mo ngayon ay i-activate ang paano kung mode at gumawa ng ilang alternatibong bersyon ng nangyayari. Ang layunin ay makaisip ng hindi bababa sa tatlong magkakaibang paliwanag para sa iisang pangyayari. Balikan natin ang kaibigan nating hindi nagre-reply sa mensahe. Ang unang bersyon na ibinulong ng utak, ini-ignore niya ako. Okay, isusulat natin yan. Ngayon, i-activate natin ang ating pagiging malikhain. Ikalawang bersyon, nalobat ang telepono niya at naghahanap siya ng charger ngayon. Posible? Oo, ikatlong bersyon. Nasa mahalagang pulong siya o nagmamaneho, kaya hindi talaga siya makasagot. Malamang? Sobra. Ikaapat na bersyon, mas malikhain. Dinukot siya ng mga alien. Biro lang, syempre. Pero kahit yan, nagpapakita na walang katapusan ang pwedeng maging mga opsyon. Ano ang dulot ng pagsasanay na ito? Sinisira nito ang pagiging monopolya ng negatibong interpretasyon. Kapag iisa lang ang masamang senaryo sa isip mo, madali mo itong pinaniniwalaan. Pero kapag may 3 o 4 ka ng alternatibo, ang masamang senaryo ay nagiging isa lang sa maraming posibleng mangyari. Ang pag-aalala at sama ng loob mo ay agad na bumababa dahil naiintindihan mong malamang mas simple at mas karaniwan lang ang lahat. Ngayon, halukayin natin ng mas malalim at pag-usapan ang mga bug sa ating sistema ng pag-iisip. Tinatawag itong cognitive biases or baluktot na pag-iisip ng mga psikologo. Ito ay mga sistematikong pagkakamali sa pag-iisip na nagiging dahilan para baluktot ang ating pagtingin sa realidad. At isa sa pinakamalaking bug na ito ay ang
confirmation bias. Ano ito? Ito ang hilig ng ating utak na hanapin, bigyang kahulugan, at tandaan lamang ang impormasyon na sumusuporta sa mga paniniwalang matagal nang nasa atin. Sa madaling salita, nagiging abogado tayo ng sarili nating unang ideya sa halip na maging patas na hukom. Ipagpalagay nating nabuo mo ang unang impresyon na mayabang ang iyong bagong kasamahan sa trabaho. Pagkatapos nito, ang utak mo ay magsisimulang gumana bilang isang filter. Mapapansin nito, bawat pagkakataong hindi bumati ang kasamahan, nagsalita ng mayabang sa iba o hindi ngumiti. At sa kabila nito, tuluyang babaliwalain ng utak ang mga pagkakataon kung kailan ang kaparehong kasamahan ay tumulong sa isang tao, magalang na sumagot o nagbahagi ng biskwit. Hindi ka naghahanap ng katotohanan, naghahanap ka ng katibayan para sa iyong pagiging tama. Ito ay isang mapanganib na bitag dahil lumilikha ito ng isang saradong paikot or vicious cycle. Naniniwala ka sa isang bagay, nakahanap ka ng kumpirmasyon nito, lalo kang naniwala at nagpapatuloy ito ng walang hanggan. Upang makawala sa bitag na ito, kailangan mong sadyang tanungin ang sarili mo. Anong mga katotohanan ang sumasalungat sa aking teorya? Ang paghahanap hindi ng kumpirmasyon, kundi ng pagpapasinungaling. Iyan ang tunay na tanda ng malakas na pag-iisip. Ang susunod na karaniwang pagkakamali ng ating utak ay ang tinatawag na halo effect. Ito ay kapag ang isang positibong katangian ng isang tao ay parang isang maliwanag na ilaw, sumasapaw sa lahat ng iba pa. Dahil dito, doon tayo nagsisimulang mag-ugnay sa kanya ng iba pang magagandang katangian, kahit na wala namang sapat na batayan para dito. Klasikong halimbawa nito ang hitsura. Ilang pag-aaral na ang nagpapakita. Sa hindi natin namamalayang paraan, itinuturing nating mas matalino, mas mabait, at mas matagumpay ang mga taong maganda. Nakikita lang natin ang isang kaakit-akit na mukha at automatikong nagdaragdag ang ating utak ng isang buong set ng positibong katangian. At sa kabaliktaran, kapag naman hindi natin nagustuhan ang panlabas na anyo ng isang tao, may posibilidad tayong maghinala na may iba pa siyang kapintasan. Ang epektong ito ay hindi lang gumagana sa hitsura. Kung malaman nating nakapagtapos ang isang tao sa isang prestihiyosong unibersidad, automatiko natin siyang maaaring ituring na eksperto sa lahat ng bagay. Kung may nagbiro ng napakagaling, maaari nating isipin na siya rin ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Kinukuha lang natin ang isang kapansin-pansing detalye at dito natin ibinubuo ang buong pagtingin sa kanya na parang isang haligi lang ang kayang tumayo at sumuporta sa isang buong gusali. Ang panganib ng halo effect ay pinipigilan tayo nitong makita ang tunay na tao. Hindi tayo nakikipag-ugnayan sa kanya, kundi sa ating imahinasyon tungkol sa kanya. Upang hindi mahulog sa bitag na ito, mahalagang suriin ang iba't ibang katangian ng isang tao nang magkahiwalay. O maaaring siya ay isang napakagaling na espesyalista, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay isang mahusay na kasama sa koponan. O maaaring siya ay napakakaakit-akit, ngunit hindi nito ginagarantya ang kanyang katapatan. Paghiwalayin ang mga bagay-bagay. Sa ganitong paraan, mas magiging totoo at objektibo ang iyong pagtingin. May isa pang mahalagang salik na madalas nating nakakaligtaan kapag sinusuri natin ang ibang tao. Ito ay ang ating sarili. Ang ating sariling kalooban ay parang isang malakas na filter na nagbibigay kulay sa lahat ng ating nakikita. Ang balewalay nito ay parang sinusubukan nating tingnan ang kulay ng isang painting nang hindi tinatanggal ang ating salaming pang-araw. Alalahanin ninyo ang inyong sarili
kapag gutom na gutom kayo. Sa sandaling iyon, kahit na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magpainit ng ulo. Maliit na pagkaantala o ang kabagalan ng iba, lahat ay parang katapusan na ng mundo. Sa psikolohiya, mayroon pang ang termino para dyan, ang hangry, na galing sa pinagsamang salitang Ingles na hungry, gutom, at angry, galit. Ganoon din kapag pagod. Kapag kulang kayo sa tulog, wala na kayong sapat na lakas para sa pasensya at pag-unawa sa kapwa. Ang utak ay gumagana sa energy saving mode at anumang komplikadong pakikipag-ugnayan sa iba, tulad ng pagtatangkang intindihin ang pananaw ng ibang tao, ay tila napakabigat para dito. Kaya, pinipili nito ang pinakamadaling daan, ang pagkairita o kawalang bahala. Masamang pakiramdam, stress, pananakit ng ulo, lahat ng ito ay bumabago sa ating pananaw. Bago tayo magbigay ng konklusyon tungkol sa isang tao o sitwasyon, makabubuting gumawa ng mabilis na self-check. Tanungin ang sarili, kumusta ang aking pakiramdam ngayon, pisikal? Ano ang aking mood? Hindi kaya ang matinding reaksyon ko ay hindi dahil sa taong ito, kundi dahil pagod lang ako at nagugutom? Minsan, ang isang simpleng sandwich o 15 minutong pahinga ay maaaring lubos na makapagpabago sa pananaw ninyo sa mundo. Nakalap na natin ang mga impormasyon, nakabuo ng ilang posibleng sitwasyon, at nasuri na rin ang sarili nating pananaw. Ngayon, dumating na ang pinakakritikal na bahagi, ang oras para sa masusing pagsusuri at pagbuo ng isang paunang konklusyon. Ang ating gawain ay pag-aralan ang lahat ng pabor at kontra at piliin ang pinakamakapani-paniwala sa ating mga ideya. Isipin mo na ikaw ay isang hurado sa korte. Mayroon kang testimonya ng mga saksi, ang mga facts, at ilang bersyon mula sa mga abogado, ang iyong mga interpretasyon. Kung isasantabi mo ang emosyon at mga haka-haka, alin sa mga ito ang sa tingin mo ang pinakakapani-paniwala? Dito, malaking tulong ang prinsipyo na kilala bilang Occam's razor. Ang sabi nito, huwag nang dagdagan ang mga bagay kung hindi kinakailangan. Sa mas madaling salita, ang pinakasimpleng paliwanag ang madalas na siyang tama. Balikan natin ang halimbawa ng kasamahan mo na tinawag na hilaw ang iyong ideya o proposal. Unang bersyon, gusto niya akong sirain at pahiyain. Medyo komplikado ang paliwanag na ito. Ipinapalagay nito na may masamang balak ang iyong kasamahan o may nakatago siyang sama ng loob. Pangalawang bersyon, naniniwala siya na kailangan pa talagang pagbutihin ang ideya at sinabi lang niya ang kanyang profesional na pananaw. Ito ay mas simple at mas malamang na paliwanag na hindi na nangangailangan ng kung ano-anong komplikadong conspiracy theories. Suriin ang bawat bersyon gamit ang probability scale. Ano ang mas malamang, nalihim kang kinamumuhian at sadyang binabaliwala ng iyong kaibigan o na naubusan lang siya ng baterya ng telepono? Sa 79% ng mga pagkakataon, kitang-kita ang sagot. Nakakatulong ang hakbang na ito para mailipat ang ating atensyon mula sa mga dramatikong pantasya patungo sa mas makatotohanang pagtatasa ng sitwasyon. Paano kung matapos ang lahat ng pagsusuri, maramdaman mong kulang pa rin ang impormasyon? Nakakolekta ka na ng mga katotohanan, nakabuo ng mga posibleng sitwasyon, pero wala pa ring bumubuo ng isang kumpletong larawan o tila hindi 100% tama. Sa mga sandaling ganito, nakakaramdam ng pagkabalisa ang ating utak. Ayaw nito ng kawalan ng katiyakan at sisikapin nitong puna ng puwang na nagtutulak sa atin na mag-imbento, manghula, o gumawa na lang ng kahit anong konklusyon. Dito natin kailangan ipakita ang tunay na karunungan, ang aminin na hindi ko alam at normal lang yan.
Ang pagkilala sa ating kakulangan sa kaalaman ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Mas mainam ito kaysa magbase ng ating mga desisyon o aksyon sa malalabong hinuha o haka-haka. Kaya, ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Ang sagot ay simple, ngunit tila madalas nating nakakalimutan. Kailangan lang magtanong. Halimbawa, kung mayroon kang natanggap na maikling mensahe mula sa kasamahan at hindi mo maintindihan ang tono nito, mas simple kung sasabihin mo, "Uy, ayos ka lang. Parang medyo matalim yung dating ng mensahe mo. Baka mali lang ang pagkakaintindi ko." Kung may ginawa naman ang isang mahal sa buhay na nakasakit sa iyong damdamin, sa halip na magpatuloy sa pag-iisip o pagdududa ng matagal, maaari mong sabihin, "Kapag ginagawa mo yan, nararamdaman ko ang ganito. Gusto ko lang kumpirmahin, ito ba talaga ang ibig mong sabihin?" Kadalasang lumalabas na walang masamang intensyon o mali siya sa likod ng kanilang ginawa. Ang ganitong direktang pagtatanong ay maaaring makaiwas sa sa bawat 10, 9 na 10, hindi pagkakaunawaan at away na bunga ng ating sariling haka-haka. Kaya sa halip na magkunwari kang telepatiko, gamitin mo na lang ang mga salita. Ito ang pinaka-epektibo at maaasahang paraan para makuha ang impormasyong kinakailangan mo. Ngayon, silipin natin kung paano nagagamit ang lahat ng pinag-usapan natin sa isang konkretong sitwasyon sa totoong buhay. Isipin mo itong sitwasyon na siguro naranasan na ng bawat isa sa atin. Nagtanong ka sa kasamahan mo tungkol sa trabaho. Tapos, ang reply sa'yo, maikli lang, parang text na nagmamadali. Halimbawa, okay lang. Walang emojis, walang hello, at please. Anong ginagawa ng autopilot natin dyan? Agad itong nag-iingay. Ang unang pumapasok sa isip, naiinis siya sa akin. May nagawa akong mali. Ano kaya yun? Bigla na lang masisira ang mood mo. Babalikan mo sa isip mo ang huling pag-uusap ninyo, hahanapin kung saan ka nagkamali. Bababa ang productivity mo kasi puro yung micro-conflict na yan ang iniisip mo. Pero ngayon, gamitin na natin ang technique na ito. Pindutin natin ang stop button at huminga ng malalim. Unang hakbang, kolektahin ang mga facts. Ano ang nasa atin? Fact. Nakatanggap ka ng mensahe na iisang salita lang? Okay. Yun lang. Wala tayong ibang konkretong ebidensya. Ang pag-iisip na naiinis siya, haka-haka pa lang natin yan. Ikalawang hakbang, mag-isip ng iba pang posibleng bersyon. Bersyon 1, negatibo. Oo, baka naiinis nga siya. Bersyon 2, neutral. Sobrang busy lang niya. Nagmamadali lang mag-reply, kaya walang oras para mag-type ng mahaba. Bersyon 3, neutral din. Ganyan talaga ang estilo niya makipag-usap, maikli at direkta. Bersyon 4, positibo. Lubos siyang sumasang-ayon at agad nang ginawa ang pinag-uusapan, kaya mabilis lang ang sagot niya. Ikatlong hakbang, pagsusuri. Aling bersyon ang pinakamalamang base sa prinsipyo ng pagiging simple? Malamang, ang pangalawa o ang pangatlo. Ang bersyon na naiinis siya ay nangangailangan pa ng karagdagang hinala na may mali kang nagawa. Konklusyon, wala kang matibay na dahilan para magpanik at mag-alala. Pwede kang magpatuloy sa trabaho ng kalmado. Kung talagang kinakabahan ka pa rin, pwede mo lang itanong, okay ka lang ba? Or ayos lang ba ang lahat? Gaya ng pinag-usapan natin. Simple lang, di ba? Lalong mahalaga ang kasanayang ito sa kapaligiran kung saan mas marami tayong oras na ginugugol sa internet. Sa pakikipag-ugnayan sa text, nawawala ang mahahalagang sangkap tulad ng tono ng boses, ekspresyon ng muka, at body language. Puro salita lang ang nakikita natin sa screen. Kaya naman, ang ating utak, para punan ang kakulangan ng impormasyong ito, ay aktibong nagpapasimulang maghaka-haka at kadalasan, ang hinahaka-haka nito ay yung pinakamasama,
Ang tuldok sa dulo ng pangungusap ay pwedeng tingnan bilang passive aggression. Ang sagot na puro malalaking titik ay parang pagsigaw. Ang kawalan ng emoji ay senyalis ng pagkadismaya o pagkainis. Nagiging sobra tayong sensitibo sa mga bantas, nalilimutan na iba-iba ang nakasanayan ng bawat isa sa pakikipag-text. Dahil dito, ang mga komento sa internet ay madalas nagiging parang digmaan. May isang nag-post ng pahayag na hindi malinaw. Ang isa naman ay inisip na personal na pang-iinsulto iyon sa kanya. Bilang ganti, sunod-sunod na galit na mensahe ang ipinukol. At ngayon, dalawang tao na sa totoong buhay ay baka masarap kausap, ay handa ng magpunitan sa virtual na mundo. Kaya, bago ka pa sumulat ng galit na komento o magpadala ng mensaheng puro hinanakit, gamitin ang aming simple ngunit epektibong teknik. Huminto ka muna. Tanungin ang sarili, naintindihan ko ba talaga ng tama ang sinabi ng aking kausap? Basahin muli ang mensahe niya. Subukang basahin ito sa ibang tono, hindi sa tonong may paghinala o galit, kundi sa neutral o kaya'y palakaibigan. Subukan mo ring bigyan ng hindi bababa sa dalawang posibleng interpretasyon ang mga salita niya. Baka naman, hindi lang niya nailahad ng maayos ang kanyang gustong sabihin. Baka iba pala ang ibig niyang ipahiwatig. Ang simpleng mental hygiene na ito ay makakatulong para hindi masunog ang iyong utak at mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa. May mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan. Lahat ng kapakipakinabang na teknik ay may kabilang panig na hindi maganda. At pagdating sa pagsusuri ng mga impression, ang panganib na ito ay tinatawag na analytical paralysis. Nangyayari ito kapag masyado kang nagpapalalim sa pagsusuri, iniisip ang lahat ng posibleng anggulo at naghahanap ng kung ano-anong nakatagong kahulugan, kaya't sa huli, hindi ka na makapagdesisyon o makakilos man lang. Iniisip mo ng paulit-ulit sa loob ng ilang oras ang isang maikling usapan. Sinusuri mo ang bawat tingin, bawat salita, at bawat kuwit sa mensahe. Bumubuo ka ng kung ano-anong komplikadong teorya kung ano ba talaga ang gustong iparating ng isang tao. Mula sa pagiging detective, nagiging parang konspirador ka na. Kailangan mong intindihin na ang teknik sa pagsusuri ng mga impression ay isang kasangkapan lamang, hindi ang mismong layunin. Ang trabaho nito ay tulungan kang matanggal ang una at pinaka-emosyonal na reaksyon para makapagdesisyon ka ng mas maingat. Pero hindi nito dapat palitan ang mismong desisyon. May manipis pero mahalagang linya sa pagitan ng kapakipakinabang na pagsusuri at ng walang katapusang pag-aalala o pagdududa sa sarili. Paano mo malalaman ang pagkakaiba? Dapat humantong ang pagsusuri sa isang resulta. Maaaring sa isang konkretong aksyon tulad ng nagdesisyon akong tanungin siya ng direkta o sa pagtanggap ng sitwasyon, halimbawa, nagpasya akong walang dahilan para mag-alala at binitawan ko na ang kaisipang iyon. Kung paikot-ikot ka lang, paulit-ulit na iniisip ang iisang bagay nang walang mapuntahan, hindi na ito pagsusuri. Ito ay parang mental na gum na nginunguya mo ng nginunguya at panahon na para iluwa mo yan, natural lang na hindi agad magiging perpekto ang lahat ng pinag-uusapan natin sa simula. Napakawalang muwang na isipin na sa isang panonood lang ng video, mababago na natin ng tuluyan ang utak nating libu-libong taon nang sinasanay ang mga automatikong reaksyon nito. Ito ay isang kasanayan at tulad ng ibang kasanayan, nangangailangan ito ng pagsasanay. Isipin mong nagpasya kang magpalaki ng kalamnan. Hindi mo naman siguro inaasahan na pagkatapos ng isang beses na pagpunta sa gym, magkakaroon ka na agad ng abs, di ba? Pareho lang dito. Ang kakayahang huminto ng may malay at mag-analisa ay parang isang
mental na kalamnan. At kailangan itong sanayin. Saan magsisimula? Magsimula sa maliliit na bagay. Huwag mong subukang ilapat agad ang teknik na ito sa gitna ng matinding pagtatalo sa iyong boss o sa away sa mahal mo sa buhay. Para ka lang nagtangkang buhatin ang 100 kilong barbel nang walang paghahanda. Pumili ng isang bagay na ligtas at hindi gaanong emosyonal. Halimbawa, ang iyong reaksyon sa mga headline ng balita o kaya sa mga post sa social media. Kapag may nakita kang agad na nagbibigay sa iyo ng matinding emosyon, galit, pagkadismaya, kagalakan, huminto. Ipadaan ang sitwasyong iyon sa ating pamamaraan o algorithm. Ano ang katotohanan? Ano ang posibleng mga interpretasyon? Hindi ba ako nahulog sa bitag ng cognitive bias or pagbaluktot ng pag-iisip? Ito ang iyong personal na gym or pinagsasanayan. Sa pamamagitan ng pag-iensayo sa mga simpleng pang-araw-araw na sitwasyon, unti-unti mong pinatatatag ang iyong kalamnan ng kamalayan. At kapag may nangyari ng talagang mahalaga, handa na ito at hindi ka bibiguin. Ano kaya ang mangyayari kapag naging bahagi na ng pang-araw-araw mong buhay ang pagsasanay na ito? Mapapansin mo ang talagang kapansin-pansing pagbabago. Sa simula, hindi pa ito gaanong halata, pero habang tumatagal, magiging malinaw at kitang-kita na ang epekto. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kapayapaan sa iyong kalooban. Mas mahirap ka nang mapikon o magalit. Dati, isang matalim na salita o masamang tingin lang mula sa iba ay sapat na para masira ang buong araw mo. Ngayon, magkakaroon ka na ng matibay na filter sa pagitan ng pangyayari at ng iyong reaksyon dahil sa masusing mong pagsusuri. Maiisip mo na malamang hindi ikaw ang dahilan ng problema kundi ang pinagdadaanan ng ibang tao. O kaya naman, sarili mo lang palang pagod. Titigil ka na rin sa pagre-react sa sarili mong haka-haka. Sa totoo lang, karamihan ng ating mga takot ay hindi reaksyon sa totoong sitwasyon, kundi sa mga nakakatakot na kwento na tayo lang mismo ang gumagawa sa ating isip. Kapag natuto kang makita ang mga kwentong ito at hindi agad paniwalaan, mas magiging kalmado ka at mas kaunti na ang iyong dahilan para mag-alala. Parang katulad ito ng isang bihasang mandaragat na nakatanaw sa mga alon. Ang baguhan ay natatakot sa bawat hampas ng alon, nangangamba na baka tumaob ang kanyang bangka. Pero ang bihasang mandaragat ay nananatiling kalmado. Alam niya ang kalikasan ng mga alon, bihasa siyang imaneho ang kanyang bangka at nauunawaan niyang karamihan sa mga alon ay hindi naman talaga nagdudulot ng totoong panganib. Ikaw din ay magiging kapitan ng sarili mong emosyonal na estado na hindi na basta-basta matitinag ng kahit anong biglaang alon. Kung titingnan pa natin ng mas malalim o sa mas mahabang panahon, ang regular na paggamit ng teknik na ito ay hindi lang kayang baguhin ang iyong pakiramdam, kundi ang buong takbo ng iyong buhay. Maaaring seryoso pakinggan, pero tingnan natin ang mga katotohanan. Una, mas magiging mahusay ka sa paggawa ng desisyon, lalo na pagdating sa pera. Ilang beses na ba tayong napagastos ng padalos-dalos dahil sa nakakasilaw na advertisement o sa biglaang gusto ko nito? Ang pag-aanalisa ng nararamdaman ay nakakatulong para humakbang paatras at tanungin ang sarili. Kailangan ko ba talaga ito? O isa lang itong bugso ng damdamin? Ikalawa, ang relasyon mo sa ibang tao ay aabot sa mas mataas na antas. Mas hindi ka na madaling masaktan, mas bibihira kang makisali sa walang kwentang argumento, at mas mauunawaan mo ang motibo ng iba. Matututo kang makinig para maintindihan, hindi lang para makasagot. Magiging malakas ang kumpiyansa at paggalang sa paligid mo na tiyak na magbubunga ng mas matibay at malusog na koneksyon, mapapamilya man o kaibigan.
Ikatlo, direkta itong makakaapekto sa iyong karera. Sa trabaho, palagi tayong sinusuri. Ang kakayahang tanggapin ng mahinahon ang kritisismo, hindi para damdamin, kundi para matuto at makinabang, ay tanda ng isang tunay na propesyonal. Ang abilidad na hindi magpapanik sa ilalim ng stress at makapagdesisyon ng may sapat na pag-iisip ay katangian ng isang leader. Magiging mas epektibo, mapagkakatiwalaan at mahalagang empleyado o leader ka. Hindi lang ito basta soft skill. Isa itong fundamental na kakayahan para sa tagumpay sa modernong mundo. At heto ang pinakamalaking, halos nakakagulat na aral mula sa lahat ng ito. Hindi ang mga pangyayari ang nagkokontrol sa atin, kundi ang mga kwento natin tungkol sa mga pangyayaring iyon. Hindi ang sinabi o ginawa ng ibang tao, kundi ang kahulugang ibinigay natin dito sa ating isip. At kapag tunay mong napagtanto ito, may nangyayaring mahika. Hindi ka na biktima ng mga sitwasyon. Sa halip, ikaw ang nagiging arkitekto ng sarili mong realidad. Kinukuha mo ang remote control ng iyong mga emosyon. Ang kasamahan mong nagpadala ng tipid na mensahe. Baka sa mga sandaling iyon ay natapunan lang ng kape ang sarili niya, samantalang ikaw, nakapagbuo ka na ng isang buong drama sa isip mo tungkol sa inyong pagkaaway. Ang pagtanto nito, yan ang tunay na plot twist bilang pagbubuod. Ang teknik ng pagsusuri ng mga impression ay isang simpleng ngunit makapangyarihang algorithm, pagtigil, pagkalap ng mga katotohanan, paghahanap ng mga alternatibo, at paggawa ng timbang na konklusyon. Ito ang iyong personal na kalasag laban sa mga pabigla-biglang desisyon at hindi kinakailangang pag-aaway. Ito ay isang kasanayan na nagpapataas ng kamalayan at nagbibigay ng kapayapaan sa buhay. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako para sa iyo. Sa anong sitwasyon ka madalas na nahihirapan dahil sa unang impresyon? Sa trabaho ba? Sa pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay? Or baka naman sa internet? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Gustong gusto kong basahin ang mga ito.